Magandang araw. Kami po ay mga mag-aaral na nagsasagawa ng isang dokumentasyon at panayam na naglalayong makalikom ng personal na kwento, karanasan at pananaw ng mga taong nabuhay noong panahon ng martial law. Ang proyektong ito ay isinagawa upang mas maunawaan ng kabataan ang mga nangyari sa nakaraan sa pamamagitan ng tunay na karanasan na naranasan ng mga tao ng mga panahong iyon. At hindi lamang sa aklat, social media o iba pang mapapagkuhanan ng impormasyon. Naniniwala kami na ang pakikinig mula sa personal na karanasan ay mas magbibigay ng mas makabuluhan at mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan. Ang mga ibabahagi ng aming mga kalahok ay mahalaga sapagkat ito ay sumasalamin sa damdamin, pagsubok, pagkatuto at mga aral na hindi basta-basta malilim. Sa pamamagitan ng gawain ito, nais namin mapanatili at maitala ang mga alaala at karanasan ng mga individual, lalo na sa mga nakatatanda, na naging saksi sa malaking bahagi ng ating lipunan. Ano ang unang naalala mo sa panahon ng martial? Ha? Ano po yung unang naalala mo? Yung diniklar na Marcos yung yung September 21 na para yung mga yung mga makakaliwa. Hindi makababasa ng bayan niya. Ilang taon po kayo nung nagalap Oh. yung martial? Binata ako Siguro, 30 lang ako. Ano pong kabuhayan nyo nun dati? Wala, namin ako naman. Lamang, sa Cavite, wala naman papilitan ng dito. Lalabas ka para Cavite para ka makapag-anak buhay dito. Bakit po kayo agree sa martial? Ha? Yun nga, para kumahimik yung magulo Kaya, hindi ba ibababa yung mga kung kahinig di ba? Okay ba sa'yo ang patakaran o alituntunin noong panahon na iyon? Oo. Bakit daw? Yun naman, kontra lahat yung talagang kontra kay Marco. Oo. Maayos ba ang paligid ng mga panahong iyon? Ayos naman. Paano naapektuhan ang pamumuhay mo at ang iyong pamilya ng mga panahon? Wala. Ganoon din. Parang ganito rin. Para sa iyo, Normal din, normal. para sa iyo, maganda ba ang naidulot ng martial law sa Pilipinas? Sa akin, maganda. Sa mga makaliwa, mga kalaban nila Marcos, siyempre hindi na pang ayaw nyo. Ano ang unang naalala mo sa panahon ng martial law? Panahon ng martial law, nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa bansa. Naging matino ang mga kabataan. Ilang taon ka nung ginanap ang martial law at anong buhay mo o nyo noong panahon na iyon? Binata pa ako noon. Mga panahon na yan, nung maganap ang mga kaguluhan ng araw. Agree ka ba sa martial law? Oo naman. Bakit ka agree sa martial law? Kasi nga nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan ang mga mamamayan. Okay ba sa iyo ang patakaran o alintuntunin noong panahon na iyon? At bakit? Oo, kasi napababa ang krimen at naging payapa ang bansa natin. Ano ang magandang pakinabang sa iyo sa panahon ng martial law? Gandang pakinabang noon. Nagkaroon ng katahimikan, batas military kasi ang pinaiiral yung panahon ng martial law. Tapos, paano naapektuhan ng pamumuhay mo at ng iyong pamilya ng mga panahon na iyon? Nakakalakad ka ng maayos. Ang nakakapagtrabaho naman
na may kapayapaan sa iyong sarili. At sa loob ng bahay, steady ka lang at cool ka lang. Para sa iyo po, ano ang magandang naidulot ng martial law sa Pilipinas? Bawasan ng mga pag-aaklas ng mga kaliwang grupo, nahuli ang mga lumalabag sa batas at pinukulong. Sa ganon, nagkaroon ng kapayapaan at naging tahimik ang bansa natin. Ang tanong ko po, ano ang unang naalala mo sa panahon ng martial law? Ang general natin. Si Ramos at si Andrede. Po? Si Ramos at si Andrede, ang general, no? Pag younger nun ang vice ni Marcos. Yung pangalawa ko pong tanong, ilang taon ka nung ginanap ang martial law at anong buhay nyo noong mga panahon na yun? Ate kasi di ko ramdam kasi ng martial law. Kasi siguro, mga edad ko siguro. Mga 19, ano yun eh. Yung martial law 1970. Siguro kasi mga edad ko sila mga 11 lang po yata. Pero ramdam ko na yung Pero yun sa paligid nyo po nun, ano po yung mga nakikita nyo po? hindi kasi, nung nakikita ko kasi nagkapanahon na noon, pagdating kasi ng alas 6 ng hapon, so close ng tao, wala na pwedeng lumabas, kontrolado na ng mga militar ko. Tapos militar kasi nung araw, bawal ka ng magala-gala, kasi patas mga militar kasi na pukontrol ng tao dahil. Kaya gano'n yun ang martial law. Kontrolado nila yung mga taong bayan. Kaya aso lang ang problema doon, marami na pahamak na mga babae kasi abusado yung mga militar. Kasi martial law sila may hawak ng control ng batas. Yung pangatlo ko pong tanong, agree po ba kayo sa martial law? Sa ngayon, yung panahon hindi tayo pwede mag-agree doon kasi naging abusado kasi yung militar doon. Yun lang naging naging abusado sila. Bali, anti-martial law po kayo. Kaya bala nangyari nung araw, nagkaroon ng vigilante. Gawa na ayaw nila ng martial, gawa ng siyempre militar na pukontrol sa taong bayan. Kaya marami nagkaroon ng vigilante para kalaban nila. Ganun lang naman ang martial. Next ko pong Kalaro kasi nila. tanong, bakit ka hindi agree sa martial law? Kasi ang nangyari ate, hindi ko malaya yung mga taong bayan, mga Pilipino, yung mga taong bayan hindi malaya. Kasi halimbawa, kagaya sa yung may oras kasi ang labas ng tao. Kung alas 6 hanggang alas 6 lang, may automatic pag alas 6 lang mo, hanggang alas 6 lang Ganun ang kasi batas militar ang pinag-aaral. Next po, okay ba sa'yo ang patakaran o alintuntunin noong panahon ng martial law at bakit? Hindi lang, sa ngayon, hindi talaga po pwede, hindi talaga, masama talaga yung naging martial. Gawa nga yung sobrang hindi talaga sa taong bayan. Next po, ano ang hindi magandang naidulot ng martial law sa inyo? Eh, sa panahon ko kasi lang, alam mo ng panahon ko naman, hindi naman ako pitado ng araw kasi yung edad ko doon, mga illegal pa. Siyempre, sunod-sunuran ka rin sa Manila. Hindi ko pa naman malaya ang batas. Next po, ano ang naramdaman mo noong mga panahon na iyon? Malungkot na kasi hindi ka makagala. Kasi ang oras mo hanggang alas 1, alas 6 lang, pinabigay sa ng time, hanggang alas 6 ka lang. Ganun lang, kasi ganun sila tayo. Okay. Next po, maayos ba ang paligid sa panahon na iyon? Bakit? Kasi ate, nung kapanahonan talaga nun, medyo masilimuo talaga. Kasi gawa na nga sila nga nabukontrol sa Walang kalayaan kasi mga mamamayan. Nagits Bali, mo. tahimik po yung lugar. Oo, kasi silang kontrolado. Bawal kang magala-gala. Oh. Di kagaya nga, open din tayo. Kasi nung araw kasi, kontrolado nila. Kasi militar nga naghahawak ng Pilipino ng mga taong bayan. Sila ang hawak ng militar. Batas militar kasi ang hawak nila. Sila nagpapatupad ng batas. Sunod po, paano nakaka-apekto Ilan ka dyan? ang pamumuhay mo at iyong pamilya sa panahon na yun? Tanong ka panahon na, okay naman ang hanap buhay mo. Wala namang problema doon. Yun nga lang, hindi ka malaya. Pero yung mga nagtitinda po, okay lang po. Okay lang naman kasi hindi lang malaya ng kapanahon na naman. Kasi martial nga. Last na question na lang po. Para sa iyo, ano ang hindi magandang naidulot ng martial law sa Pilipinas? Hindi talaga madulot, hindi maganda talaga nadulot. Gawa nila ng inaabuso nilang kababayan. Yung hindi ko lang nagustuhan ng araw na yun. Kapag nagustuhan ka isang kaya, nagustuhan ka, hindi ka makapalag kasi sila lang kontrol ng batas. Hawak nila.
Ay, marami nung araw na nag-refer mo ba? Kids ko. Wala. Sa martial law, kahit niyo po yung naging respondents namin. At gusto namin makuha yung opinion niyo about sa martial law. So, una po, ano pong name nila? Felix Merlita. Ilang taon na po sila? 62. So, bali, nakabulo yung martial law. Ilang taon po nag-ako? 8 years old. So, ano po yung idea niyo sa martial law? Mahirap. Yung nadaan yung mga magulang ko mahirap. Mas hindi ba kaya dahil yung bigas na para sa mga mamamayan, hiniharaan ng supply. Ganun nangyari sa Marcelo. So, ano po ba kayo? Against po ba kayo or sa martial law? Bakit po kaya? Sobrang hindi. Araw ng Marcelo, batas militar, wala kang kalayaan. Bakit hindi ka po agree sa martial? Mahirap po. Ganun sinasabi, wala kang kalayaan pa. Batas militar. Wala kang demokrasya, wala kang ginawang maganda. Puro nasa bahay lang kasi may masyado. Mag-oras ng ganito, nasa bahay ka lang. Okay po ba sa iyo ang patakaran o alin tunig noong panahon ng martial law? Bakit? Hindi lang po ako nagsasabi. Ay, hirap talaga. Hindi kaya ngayon. Ngayon nga, medyo nakaumang na yung Marcelo. Kasi lahat ng kakalaban, yung alas-press ngayon, pinag-uulit. Pero na yung nangyari sa senior noong araw, natatandaan. Bali, sir, bukod po sa mga negative impact sa family ko, bukod sa martial law, meron po bang kahit konti mga positive Ano po yung mga hindi magandang nalitutan ng martial law? Pero kung hindi maganda, wala kang kalayaan. Mahirap, walang demokrasya. Kaya hindi parang walang demokrasya, dapat maganda. Kalayaan lang, salita ng mga mamuyan, anong nagdiba. Sa inyo parating, sir, ano po yung mga kalibangan ng panahon ngayon sa panahon? Panahon ko ngayon, hindi yung wala ang may demokrasya. Ngayon, si Junior na ang nakaupo. Marcos, wala. Hindi maganda. Nakakaumang na talaga ang Marcos. Sa tabo lang. Malaki po ba yung diferensya ng pagkakahandle ng Marcos, yung si Ferdinand Marcos ngayon, tsaka yung tatay niya Parang o parehas lang? halos parehas na. Basta lang sa sabi mo, nakaumang na yung Marcos. Nung panahon po na yun, nais po ba ang panahon ng martial law? Kahit yun, kawawa ko siya patay. Sa palagay, sir, bakit hindi na naisipan i-declare yung martial law kahit na sa walang dami negative sa mga Sa palagay ko, para patuloy yung pagkukulang sa isang estudyante na walang papalit mo lang. Patuloy yung mga ginagawa maganda. ilang taon po kayo yung end of martial law? Kasi 25 years po kayo yung mother in martial law. Hindi, ilang taon po kayo yung natapos? Kasi sabi niyo po 8 years old po kayo nag-start. Sobrang hirap po pala ng mga nadarasan yung martial law. Yung family niyo po, ano po yung nangyari sa kanila? Wala, matiis lang. Wala namang mga magagawa. Paano po yung mga sila nila pagkain? Kasi sa kumpinsa, wala kami bigyan. Pagkain ng mga pagkain na salit namin. Mais, mga kahoy, pag-uwi, lahat ng mga pagkakatanin ng kumuha ng pagkain. Hindi po yung naging supply
May kwento po ba kayo po sa naranasan niyo yung personal experience? Meron po ba naging isa po ba kayo sa biktima? Nangyari po sa inyo po sila? Wala ako naman po kasi baka naman ako ng magkano. At sasabi mo naging mundo lang ako ng lalabas. Huwag kayo magkakalala. Tungkol sa mga team experience. Kasi sa akin, lagi ko lang about ng generation ko yung sa naranasan. At sa akin, isang sasabi ko na bagong generation, kailangan arawan natin yung katauhan na martial law. Dahil isa tayo lahat. Ano naman po yung safety po statement na sa mga tatanggol ng president ngayon? Kasi baka magulit yung mga martial law kasi sa mga nangyayari na yung dami Hindi ko alam, pero mangyayari na ngayong sa isip. Kung paglabas na declaration ng martial law, tapos wala nang tatakot tapos wala nang papatuloy yung naglilipot naman na Bali, kailangan natin mag-go-base po tayo mga kabataan. Okay, bali lang po yung mga katanong namin sa ito. Ito po sa kanila. maraming salamat.